Ito bang survey, kailangan pa natin paniwalaan o hindi? Pwede ba natin sabihin na kasama na rin sila sa nagpapagulo sa isipan at nagpapakondisyon sa isipan ng mga Pilipino? Alam niyo kung bakit? Abay, meron pong dalawang survey company na magkalayo, magkaiba ang resulta at sinasabi. Yung Pulse Asia, nag-survey, 53% daw ng Pilipino ayaw ng impeachment. Mataas yun. Di ba? Eh, yung sinasabi ng saligang batas, ang impeachment process ay legal under 1987 Constitution. At nangyari na nga, nasa Senado na. Tapos itong Social Weather Station, nag-survey din itong, kailan ba? Parang second week o last week ng May. Ano ang sinasabi? 80% naman ay pabor sa impeachment. So, kita nyo magkaiba. Saan tayo ngayon maniniwala? Yung 80% doon sa survey ng SWS, naniniwala yon doon sa provision ng saligang batas ng impeachment ay legal. So, ibig sabihin yung survey ng Pulse Asia na 53% na Pilipino, hindi naniniwala na legal ang impeachment. So, yan ho yung nakakagulo. Tapos ngayon, ito yung pinagbabasihan ng ibang mga politiko na nagsalita na daw ang taong bayan ayaw ng impeachment. Tapos nung lumabas yung SWS survey na mas mataas ang pabor, 80%, aba, tahimik yung iba. Kaya alam na alam mo ngayon kung ano ang totoo. Pinaglalaruan. Ano ito? Sabwatan ba ng mga survey company at ng mga politiko? Talagang masyado tayong nililinlang. Yun po yung nakakalungkot. So, bakit ganun? Kailangan ba na maniwala tayo sa mga survey? O hindi ba dapat ang ating paniwalaan kung ano sinasabi ng batas na ang impeachment ay legal? Ngayon, kung ayaw niyong gawin ang impeachment, i-abolish na lang ng saligang batas. Kasi nakakahiya naman sa buong mundo, nakakahiya naman sa matatalinong Pilipino na meron tayong batas ayaw nilang sundin. Meron tayong batas na nagsasabi ng impeachment process ay legal, pero pinaglalaruan. At ginagamit itong mga survey na ito. Eh kung survey na lang ang ating paniwalaan, di wala ng eleksyon. Kung sinong leading sa survey, yun na lang ilagay natin. Pag nagpa-survey, kung nanatili bang ang Senate President ay nandyan, kung ano sabi ng survey, yun natin susundin. Pag ayaw na sa Senate President, tanggalin na natin. Pag ayaw na sa Speaker, gano'n. Sa Presidente, gano'n din. Wala ng eleksyon. O paano yung batas? Yun ang sinasabi natin. Nakakalungkot po na ang daming gimmick, ang daming drama, ang daming palusot, ang daming kung ano nung ginagawa na para linlangin, ikondisyon ang isipan ng tao. At yan po yung aking advocacy. Gusto ko ay yung mga ibabaw kung ano ang sinasabi ng batas at sundin ng lahat ng kinaukulan, mga gobyerno, pribadong sektor o individual. Para magkaroon tayo ng direksyon. Parang paggawa ng bahay. Kung ano yung ginawa ng architect, yung sinulat na drawing, kung ano ang pundasyon at ano ang gagawin ng bahay, yun ang sundin natin para matibay. Yun po yung saligang batas Kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun ang ating sundin. At kung ayaw nyo sundin, baguhin nyo yung batas para walang problema. Pero binabago nyo yung proseso na hindi naayon sa batas, ayan ho nagiging sakit ng ulo at nagkakaroon ng kalituhan. Tapos sisinitan pa ng mga survey na lalo kong nagpapagulo sa ating lipunan. Okay? So, isa lang ho yan sa mga isyong talagang dapat nating aralin. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Nandito po ang aking mga channel, MA Pinoy TV, ito yon. At yung isa kong channel, Mike Abby Opinion, talaga hong didiscuss natin ang lahat ng mga bagay. Mangingibabaw at mangingibabaw pa rin ang karapatan at kapangyarihan ng mamamayang Pilipino under the law. Hindi ang kapangyarihan ng mga manlilinlang. Hindi kapangyarihan ng mga makasarili. Hindi ang kapangyarihan ng mga mapanggamit, ng gagamit na uri, na grupo para lang ho sa kanilang interes. Hindi yon. Mangingibabaw pa rin ang katotohanan,
Basta makinig lang po kayo, manood po kayo at sasabihin ko kung tama o mali ang kailang mga pinaggagawa. Sa ngayon, tila gamit, parang mayroong sabwatan ng ilang politiko o mga nasa gobyerno, nasa labas ng gobyerno, dito sa mga survey na ito. Bakit tayo maniniwala sa 1,200 na kailang na-survey? 115 million tayo. Ako nga, ang tagal-tagal ko na rito, ilang dekada na tayo dito sa ginagalawan natin sa ating bansa, dito sa Metro Manila. Ni isang nagsusurvey, wala pang nakakita sa akin. Ni isang nagsusurvey, hindi ako natanong. Pero pinapalabas sila, nakapag-survey sila ng 1,200 nationwide. Di ba kalokohan yun? Di ba? Kaya yung mga survey, hindi ko nila lahat, racket yan. Business nila yan. Kung sino nagpapasurvey, yun ang gumagastos. Yung pag-survey kasi may gastos yan eh. Mamamasahe ka, iikot ka kung saan-saan. Gagamit ka ng computer, gagamit ka ng opisina, gagamit ka ng manpower, walang pera. Kalokohan. May gastos yan, negosyo yan. Hindi ko nila lahat, racket yan ng iba. Para linlangin ang tao. Para gamitin ng mga pabor sa kanila. Na nagpapasurvey. Kaya ingat po tayo yan. Malayong malayo tayo sa sistema ng mga bansang mauunlad. Malayong malayo tayo sa mga sistema ng mga mamamayan ng ibang lahi para sa kailang development at seguridad. Kasi sila ho'y nagkakaisa. Tinutulungan nila kung ano ang ginagawa ng kailang bansa, ng kailang presidente at sumusunod sila sa batas. Dito po sa atin from day one, sinisiraan ang nanalong Pangulo. Ginigiba ang presidente dahil sa interes ng iba. Tapos sahaluan pa ng mga balimbing, sip-sip, walang prinsipong politiko, nayari tayo. Pagkatapos gagamitin ng mga ibang negosyante, yung politiko at kahinaan. Gagamitin din sa mga survey ng mga negosyante kung ano ang kailang papaboran at hindi. Kaya talagang patuloy tayong pinaglalaruan. Kaya ulitin ko, maging matalino tayo mga Pilipino. Ituloy lang natin ang pagmamahal at malasakit sa ating bansa at gagawin ko po ang lahat ng paliwanag, pag-topic, pag-discuss ng mga isyo sa loob at labas ng ating gobyerno. Sasabihin natin ang mali at sasabihin natin ang tama. At yung mga mapang-abuso na tao, huwag natin paniwalaan. Ang problema nga lang pag nagkakaroon tayo ng eleksyon, nababaliwala yung pinaglalaban kasi nga po, nalilin lang, nagpapagamit ang masang Pilipino at mga butante. Gamit na gamit sila sa pagsisinungaling at pambobola ng politiko, kaya nga sila nababalik kahit wala akong kakayanan, walang prinsipyo at wala akong paninindigan kung ano ang tama para sa marami, ano makakabuti para sa Pilipinas. Pang sarili lang karamihan sa iba. Kasalanan din ng mga botante. Huwag kayong magagalit, hindi ko naman nila lahat. Please like and share, subscribe and follow.